Huwag mo kong hamunin, Batang. Hindi kita uurungan. Hindi kita aatrasan. Hindi ako natatakot, Osang. Alam ko na mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Humanda ka! Hindi rin kita uurungan! Magbabayad ka! Natalo mo ako sa unang laban natin. Ngunit sinisiguro ko sa iyo na hindi mo na ako matatalong muli. Humanda ka! Hindi ka magtatagumpay laban sa akin. Marami ka ng buhay na sinaktan, kaya hindi ako papayag na may mapahamak pang muli. Masyado kang pakialamero. Dapat lang na mamatay ang mga taong yun dahil gahaman sila at mapangapi. Taon 1987, Malapatan, Mindanao, kung saan sa kasalukuyang taon ng kwento ay nagaganap ang isang labanan. Sumugod si Osang kay Batang. Inilabas nito ang kanyang latigong kulay itim na maraming tinik. Naghanda si Batang at inilabas niya ang kanyang baston na may nakaukit na letrang babaylan na ang ibig sabihin ay sandata ng mga antingero na ang kanyang ama pa ang nagbigay. Nanlaki naman ang mga mata ni Osang nang makita ang kanyang sandata. Hinding-hindi niya makakalimutan ang baston na yun. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang baston na matagal niya nang hinahanap. Dahil ang baston na yon ay pag-aari ng taong kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at kanyang mga kalahi. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa baston. Nagngilid ang kanyang luha at tila galit na galit. Napakuyom ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa bagay na nagdudulot at nagbibigay sa kanya ng galit at puot. Saan mo nakuha ang bagay na yan? Sino nagbigay sa'yo ng baston na yan? Sabihin mo! Hindi na mahalaga kung kanino to nang galing. Tapusin na natin ang laban! Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. 30 taon na nakakalipas. Kitang-kita ko kung paano kinitil ng baston na yan ang buhay ng aking mga magulang at pati na rin ang mga kanayon ko. Tandang-tanda ko, hindi ko maaaring makalimutan. Kaya sabihin mo na kung sino nagbigay ng baston na yan sa'yo. Sino? Ang nakaraan, 30 taon ang nakalilipas nang maganap ang pananalakay ng mga albularyo at antingero sa bayan nila Osang sa liblib na bahagi ng Mindanao. Nung panahong yun, siya ay 10 taong gulang pa lamang, ngunit sapat na para maunawaan niya ang pananalakay sa pamumuno ng taong nagmamay-ari ng baston na hawak-hawak ng kanyang lalaking kaharap. Alam niyang hindi si Batang ang taong yun, dahil nung taong 1957 ay magkaedad pa lamang sila ng lalaki. Tandang-tanda niya kung paano sila sinupil at nilipol, at kung paano namatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga albularyo at antingero. Habang may naglalaban sa labas ng isang bahay kubo. Anak, magtago ka. Sige na anak, bilisan mo. Anak, sundin mo ang tatay mo. Magtago ka na. Ito, anak, ingatan mo ito. Magagamit mo ang kapangyarihan niyan balang araw. Pero nanay, ayaw ko po kayong iwan ni tatay. Hindi po pwede, nanay. Sabay pa silang napatingin sa mga nagsisigawan sa labas. Nanlalaki ang mga mata ng kanyang mga magulang habang nakatingin sa gawi ng nasusunog na nayon. Narinig pa nilang may nagwika na may mga nakatakas umano, ang pinuno ng mga mangkukulam at ang kanyang mga magulang. Takot at tarantang pinagtutulakan siya ng kanyang ama at ina para umalis na, ngunit matigas ang kanyang ulo. Ayaw niyang iwanan ang mga ito.
Hinawakan siya sa magkabilang balikat ng kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nakayakap sa bewang ng kanyang ama na nakatingin sa gawi ng nasusunog na nayon. Anak, tumingin ka sa mga mata ko. Kailangan mong makatakas. Ikaw ang maghihiganti para sa amin ng nanay mo at sa ating mga kanayon. Magtago ka't lunukin mo ang bato. Kahit malayo ka, makikita mo kung sinong papaslang sa amin. Pagdating ng araw, balikan mo siya. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba? Opo, tatay. Takbo na! Kahit anong mangyari o marinig mo, huwag kang hihinto! Huwag kang lilingon! Magtago ka sa ligtas na lugar! Takbo na! Bilis! Umiiyak ang 10 taong gulang na bata habang tumatakbo papalayo. Naririnig niya ang sigaw ng kanyang mga magulang. Napatakip siya ng bibig at nagtago sa napakalaking ugat at napatingin sa gawi kung saan siya nanggaling. Nanlalaki ang kanyang mga matang nakita ang sandatang tumapos sa buhay ng kanyang mga magulang. Tinandaan niya ang nakaukit na baybayin sa bastong armas na ang ibig sabihin ay sandata ng mga antingero. Sa kasalukuyang taon, muling sumibol ang galit sa puso ni Osang nang makita ang sandata. Natitiyak niyang kilala ni Batang ang nagmamay-ari noon. Hindi maaaring napulot niya lamang yun sa kung saan. Natitiyak niya na ipinamana ito sa naturang lalaki. Oy, insan! Pakiusap, huwag mo masyadong saktan, ha? Daplisan mo lang. Mamahalin ko pa yan. Palangga ko yun na si Osang. Tumahimik ka! Hindi ko pangarap na magkaroon ng asawang patpatin! Sigaw ni Osang sabay palo ng latigo kay Ibod na mapalad namang nasangga ni Batang. Ay nako, baliw ka talaga! Kung hindi ko inabutan yon, malamang kwento ka na lang bukas! Doon ka nga! Oo na, pero ingatan mo ang Osang ko, ha? Napatakbo si Ibod nang makita ang nakakatakot na muka ni Osang. Bigla na lang kasi itong nagpalit ng anyo. Ay naku po, Diyos ko! Panginoon, binabawi ko na po ang hiling ko si Osang ang maging tadhana ko! Huwag mo na po yung pansinin! Kalimutan mo na lang po ang hiling ko! Napakapangit niya pala! Tama na, Osang! Kung ano man ang galit na nararamdaman mo, itigil mo na! Magkaroon ka ng takot sa Diyos! Walang Diyos! Wala! Hindi totoo yan! Dahil kung mayroong Diyos, nasaan siya? Kung gusto mo siyang makita, kailangan mong buksan ang puso mo, Osang, at isuko mo lahat sa Kanya. Makinig ka, hindi bingi ang Diyos at hindi sarado ang Kanyang mga mata sa lahat ng iyong paghihirap. Nung mga sandaling yun, biglang hindi nakaimik si Osang. Tila ba nararamdaman niya ang sinabi ni Batang? Baka nga kaya hindi niya nakikita ang Diyos ay dahil nababalot siya ng pighati at galit. Naisip niyang hindi naman talaga siya masamang bata noon. Hindi siya masamang anak. Nagagawa niya lang ang bagay na ito dahil gusto niyang maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Nasa ganoon siyang tagpo ng tila ba mayroon siyang naririnig. Ipaghiganti mo kami ng iyong ina! Nagtaka naman si Batang sa inasal ni Osang. Tila ba may tinataboy ito sa gilid ng kanyang tainga. Osang! Kung kailangan mo ng kaibigan o pamilya, naririto lang kami! Handa kaming samahan ka magbago! Kasunod noon ang malakas na kulog at hagupit ng kidlat. Osang! Makinig ka! Tama na! Pagkatapos ay ang pagsugod niya kay Batang. Muling sinangga ng bagong antingerong albularyo ang pagsugod ng kanyang kalaban. Aminado siyang malakas ang naturang babae. Hindi pa siya masyadong bihasa sa kanyang kaalaman tungkol sa ganitong klase ng laban, pero pinapangako niya na dito na magtatapos ang kasamaan ni Osang. Sa kakaisip ni Batang ay hindi niya namalayan ang ikalawang pag-atake ng kanyang katunggali. Tinamaan siya nito sa noo dahilan ng kanyang matinding
pagbagsak. Narinig niya pa ang pagsigaw ni Ibod at ang malakas na tawa ni Osang. Napatingin siya sa langit kung saan nababalutan na ng maitim na ulap. Naisip niyang senyalis yun na natalo na ngang tuluyan ng kasamaan ang kabutihan. Maririnig sa paligid ang pagbagsak niya sa lupa. Animoy mabigat siyang bakal na nahulog mula sa kung saan. Naaaninag niya pa kung paano tumawa si Osang at pasigaw naman na tumatakbo papalapit sa kanya si Ibod. Patak ng ulan ang tumatama sa kanyang muka. Makikita pa ang pagguhit ng kidlat sa langit na sinundan ng malalakas na pagkulog. Napangiti siya nang marinig ang tunog na yun. Duwag kasi si Ibod kapag naririnig yon. Napapikit siya at pinakiramdaman ang pag-agos ng tubig ulan sa kanyang muka at isang masayang pagbabalik tanaw ang kanyang nakita sa pagpikit ng kanyang mga mata. Pinsan, samahan mo nga akong manligaw. Ha? Ano? Sino naman ang liligawan mo? Ayoko nga, ikaw na lang. Ano ka ba naman, insan? Dapat matuto ka rin makisalamuha. Uy, Pinsan, di rin maganda masyado mahiyain. Ano ka ba? ayoko nga. Pwede ba wag mo akong dinadamay sa kalokohan mo? Alas siya. Gwapo lang pinsan ko, kaya lang. Ay nako, lika na, samahan mo na ako. Ay nako, ang kulit naman nito. Sinasabi ko ng ayaw ko nga. Isa pa, tingnan mo nga, marami akong gagawin. Kaya nga ako iniwan nila nanay dito para mag-alaga ng hayop. Tapos isasama mo ako para manligaw. Sabay talikod kay Ibod para magpakain ng mga alaga niyang hayop. Pakamot-kamot naman itong sinundan siya. Simple lang ang buhay nila Batang, malayo sa sibilisasyon. Nasa gitna ng kaparangan ang kanilang kubo. Napapalibutan sila ng irigasyon na siyang nagbibigay tubig sa mga bukirin at palayan. May 4 na puno ng sarisa sa magkabilang gilid ng kanilang kubo na siyang nagbibigay ng sariwang hangin. Marami ring pananim na gulay at mga bulaklak ang kanyang ina. May mga alagang manok, pato, baboy at isda sa irigasyon. Simpleng buhay, ngunit masaya. Insan, alam mo duda ko? Isa dyan sa mga manok mo mapapangasawa mo. Aray! Ay nako, may lahi ka talagang baliw, no? Mukhang ikaw nga talaga magmamana sa lahi ng tatay mo eh. Uy! Naku, Diyos ko! Kumatok ka sa kahoy, ano ka ba? Huwag naman sana, pinsan. Ayaw kong magsipa-sipa ng lata sa bayan, no? Kung hindi ka aayos, mamamana mo talaga yung tanga. Uy! Hindi mo ba talaga ako sasamahan? Hindi. Napakamot na lamang ng ulo si Ibod. Napatingin siya sa pinsan nang may pinaglaruan itong bato na makinis na naghahalo ang kulay itim at abuhing kulay. May kasama rin itong baston na kakulay ng bato at may nakaukit na hindi maunawaan kung anong salita. Ano ba yung pinaglalaruan mo? Ito, nakita ko lang to dyan sa gilid ng irigasyon habang namimingwit ako kanina. Kakaiba, no? Nako, baka mamaya may dalang sumpayan, na? Wala naman siguro. Anong wala? Magkakasama ba yan nun napulot mo? Wag mo nang ituro. Baka mamaya kung anong mangyari dyan sa kamay mo dahil may sumpa, di ba? Ay, loko ka! Kumatok ka sa kahoy! Pagdating nila tatay mamaya, ipapakita ko to sa kanya. Kinagabihan, matapos maghapunan ay umupo sa balkonahe sina Batang, Mang Igme at Ibod. Nagkukwentuhan sila nang maalala ni Batang ang kanyang napulot. Patakbo siyang pumasok sa kanyang silid na ikinagulat ni Mang Igme at ni Ibod. Maging ang kanyang ina na noon ay nasa kusina dahil nagliligpit ay napalingon sa kanyang likod. Bigla na lamang napatingin si Mang Igme sa loob habang si Aling Meli ay napahinto rin sa kanyang ginagawa. Napatingin ang matandang babae kay Mang Igme, dala ang kanyang nag-aalalang reaksyon. Tay, tingnan nyo to, oh.
Nagkatinginan si Aling Meli na kasalukuyang nakatayo sa may pintuan at si Mang Igme. Mababakas ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Tay, Nay, kayo ba'y ayos lang? May problema po ba kayo? Napatingin si Mang Igme sa kanya at napakamot sa batok. Paano kasi ay, bigla na lang kayong naistatwa dyan? Anak, saan mo napulot yan? Diyan po sa irigasyon, Tay, kaninang umaga. Pagbaba ko kanina, ito agad na nakita ko eh. Bakit, Tay? May problema ho ba dito sa bagay na ito? Napatingin si Mang Igme sa asawa na sinundan naman ni Batang at Ibod ng tingin. Nakita nilang nag-aalala ang kanyang ina. Napalingon lang sila kay Mang Igme nang ito ay magsalita. May problema ho ba, Tay? Wala na tayong magagawa, Meli. Ang bato na mismo ang pumili sa kanya. Ano po bang sinasabi niyo, Tay? Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng kubo. Tanging ang mga tunog ng kulisap at kuliglig ang siyang maririnig mo sa paligid. Umihip ang panggabing hangin na sinasabayan pa ng napakaliwanag na buwan na siyang nagbibigay ng liwanag sa kaparangan. Ilang minuto din ang lumipas nang magbitaw ng malalim na buntong hininga si Mang Igme. Anak, ikaw ang nakatadhanang maging isang albularyong antingero. Biglang napatayo si Batang. Maririnig ang tunog ng baston na nalaglag sa kawayan nilang sahig. Pag-aari namin ng iyong ina ang bato't baston na may matalim na ginunting sa loob. Isang uri ng punyal na ang mga saling lahing antingero nagmamay-ari. Alam na namin ang iyong ina magiging tadhana mo dahil sa hugis apoy na balat mo sa likod na mayroon ako at ang iyong ina. Pero, Ama, isang mabigat na pasanin ng maging antingerong albularyo. Yan ang dahilan, anak, kung bakit namin inilibing yan. Dahil ayaw naming maramdaman at danasin mo ang mabigat na tungkulin. Ngunit hindi namin akalain na kusa magpapakita sa iyo ang baston at ang bato. Paano po kung tanggihan ko? May kakibat na kamalasan ng pagtanggi sa pagtawag. Marami ang mawawala sa iyo. Maaaring ang iyong mga magulang. Maaari ka rin magkasakit. Nagulat sina Batang sa sinabing yon ni Ibod. Hindi kasi ito seryosong tao kaya nagulat sila sa kanyang tinuran. Lumapit sa kanya si Batang at kinabig si Ibod. Ngunit laking gulat nila na tulog ang kanyang pinsan. Ang espiritu ng bato ang sumapi sa kanya para ikaw ay balaan kung sakali mang ikaw ay tatanggi. Biglang umihip ang napakalakas na hangin, sinabayan pa ng pag-ikot sa kanilang bahay ng mga panggabing ibon. Buong gabing nag-isip si Batang, halos hindi siya nakatulog sa pag-iisip. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili at piniling wag na lamang maging makasarili. Sabi ng kanyang ama, kung sakaling tanggapin niya ang pagtawag ay lunukin niya ang bato. Kusa umanong liliit ang mutya pagdating sa kanyang lalamunan at totoo nga na lumiit yon ng kanyang lunukin. Ang paglunok niya sa bato ay palatandaan na tanggap niya na ang kanyang tungkulin. Anak, huwag ka mag-alala dahil ang bato mismo ng iyong ina magbibigay sa iyo ng kaalaman sa panggagamot at sa pakikipaglaban naman ang baston na nasa iyong katawan na magtuturo sa iyo. Ang mga letrang yan ang palatandaan na nasa iyong katawan na ang baston. Basta pinsan, hati tayo sa kita ha. Kahit kailan talaga mukha kang pera. Ito naman di na mabiro. Uy, si Osang. Magandang araw, Osang. Tinitigan lang siya ng masama ng babae at inayos ang suot nitong balabal. Hindi siya ginantihan ng pagbati nito. Sinundan niya lang ng tingin ang papalayong babae at napailing habang nagkakamot ng batok. Napakasungit talaga ng babaeng yun.
Parang palaging pinagsakluban ng langit at lupa, pati na ng impyerno. Lagi na lang nakasimangot. Hindi na siguro dinadatnan yun. Ang sungit eh. Tumigil ka nga dyan, Ibod. Baka mamaya marinig ka ng tao. Eh, sino ba yon? Bago lang ba yun dito sa atin? Si Osang yun, Tay. Magiging nobya ko. Opo, bago lang yun dito sa lugar natin. Napapailing ang dalawang umalis na ikinagulat ni Ibod. Totoo nga, Tay. Pinsan, huwag niyo akong iwan, uy. Tay! Samantala, Diyos ng ilalim ng lupa, dingkin ang panawagan ng iyong abang lingkod. Ipagkaloob mo ang kapangyarihan! ang boses na yon ang namumutawi sa katahimikan ng takip silim sa gitna ng liblib na lugar. Makikita ang usok sa isang kubo na napapalibutan ng matataas na damo at iba't ibang uri ng mga halaman. Ang kanyang bakuran ay puno ng mga makahiyat amorseko na masakit kapag ikaw ay natinik. May mga badyang sa paligid at mga damong nag-akyatan na sa dingding ng kanyang kubong gawa sa kawayan at pinagtagpi-tagping sako at amakan. Ikaw, Diyos ng kadiliman, ang maghari sa aking tahanan. Pakinggan mo ang iyong lingkod. Pakinggan mo! Dumagundong ang kulog at kidlat na namutawi sa kalupaan. Malakas na tawa ni Osang ang maririnig sa gitna ng katahimikan ng hapong yun. Inilabas niya ang mga gamit sa pambabarang at ang gamit ng kanyang babarangin ng babaeng kanyang nakausap. Ayon dito, kalaguyo ito ng asawa niya at nais niyang pahirapan muna bilang kaparusahan. Mga makasariling tao na nais pahirapan ng mga katulad niyang sakim. Mga taong ang hangad ay kasamaan. Ang kanilang itim na budhi ay aking iniaalay sa iyo, O Diyos ng kadiliman. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo. Magdurusa ka sa pamamagitan ng sinulid. Pahihirapan ka ng sinulid na ito na sa tuwing sasapit ang takip silim ay magsusuka ka ng sinulid at hindi hihinto hanggat hindi natatapos ang gabi. Kasabay ng kanyang orasyon ay nagsagawa si Osang ng ritual na sayaw sa salin ng kanyang nakakatakot na panalangin para sa Diyos na kanyang sinasamba sa ilalim ng lupa. Kasabay ang pagbabago ng kanyang muka. Naging magulo ang kanyang buhok at naging kulubot ang kanyang kutis. Naninilaw ang kanyang mga ngipin at itim naman ang kanyang gilagid. Maging ang kanyang mga kuko ay naghabaan at nangitim din. Kinaumagahan, nagkagulo ang kabilang baryo dahil sa nangyari sa anak ni Aling Bering. Umagang-umaga noon at makikita mo si Ibod na halos liparin ang mga pilapil sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo. Abay, si Ibod ba yung tumatakbo na yon? Mukhang siya nga, Tay. Ano kaya nangyari dyan at halos di na sumasayad sa lupa ang mga paa niya sa sobrang tulin ng pagtakbo? Nay Meli, magdala ka nga ng tubig dito at baka himatayin niyang si Ibod. Habang palabas si Aling Meli na may dalang tubig, malayo pa lamang ay dinig na nila ang sigaw ni Ibod. Napaano kaya ang batang yan? Ang aga-aga nagsisisigaw. Hoy, ano ba nangyari sa'yo? Oh, heto. Uminom ka muna ng tubig, anak. Salamat po, Nay. Maupo ka nga muna't para kang hinabol ng 10 tikbalang sa sobrang bilis ng pagtakbo mo.
Kasi, pinsan, nagkakagulo sa bayan ngayon. Kilala mo ba si Mona, Tay, na anak ni Aling Bering? Yung may syota mayaman na medyo may edad na? Kilala mo, Tay? Aray naman! Ginawa mo pang chismoso si tatay. Yan lang ba ibabalita mo? Samantalang yung takbo mo sa Pilapil papunta dito ay para kang hinabol ng 10 tikbalang na may angkas pang kapre. Ito naman masyadong atat. Nagsusuka kasi si Mona ng sinulid. Hapon pa lamang kahapon at alas 7 na nung matapos ang kahihilan nila sa sinulid dahil napakahaba. Pagkasabi ni Ibod, pansamantalang katahimikan ang namayani. Napatakip naman ng kanyang bibig si Aling Meli. Alam niya na kung ano ang dahilan. Binarang ang anak ni Aling Bering. O ano? Ngayon nanahimik kayo. Gulat na gulat? Babatukan pa sana siya ni Batang, ngunit nakatakbo siya papalayo. Bigla siyang naglambitin sa puno ng sarisa at humuni na parang unggoy. Ilang sandali lamang ay pinuntahan na nila ang tahanan ni na Aling Bering. Huwag kang matakot, anak. Hanggat hindi ka pasanay ay naririto kami ng iyong ina. Magtiwala ka sa iyong bato, anak, at sa iyong sarili. Lagi mong ilagay sa sentro ng iyong panggagamot ang Diyos, dahil walang ibang dakilang doktor maliban sa Kanya. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nang makita ni Aling Bering si Namang Igme at Aling Meli ay napaiyak ito kaagad. Sinabi ng mag-asawa na si Batang na ang bahala sa lahat. Hindi ba't masyado pang bata si Batang? Aling Bering, pwedeng kumalma ka? Halika dito sa labas at hayaan mo na sila dyan. Baka kasi makontra pa ng negatibo mong pag-iisip ang kapangyarihan ng pinsang ko eh. Ay, mabuti naman at kahit paminsan-minsan ay may pakinabang itong si Ibod. Pagpasok pa lamang ni Batang ay maririnig na ang sigaw ng babaeng sinasapian. Sa unang sabak niya sa panggagamot ay katuwang niya ang kanyang ina na siyang dating nagmamay-ari ng bato na nasa katawan na ni Batang ngayon. Natatawang nakatingin si Mona sa kanya na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Osang. At sino kang napastangan na manghihimasok sa parusang aking ginagawa? Isang baguhang albularyo ang maglalakas loob na humarap sa akin para ako'y labanan? Kahangalan! Diyos na mahabagin sa lahat, dinadakila ko ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos sa langit man o sa lupa, at ang lahat ng kasamaan ay mananatili sa ilalim ng iyong mga paa. Katatakutan ka ng lahat, o kahit pa ang Diyos sa ilalim ng lupa ay titiklop na kahit pangalan mo pa lamang ang marinig. Hindi ka pakikinggan ng iyong Diyos! Diyos na mahabagin, tulungan at gabayan mo ko. Hawakan mo po ang aking kamay. Ilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa katawan ng babaeng ito. Dapat lamang mamatay ang babaeng ito! Siya ay gumawa ng kasalanan! Nilabag niya ang isa sa mga utos ng Diyos mo! Nakiapid siya sa hindi niya asawa! Nagulat sila nang magbago ang muka ng babae. Kumulubot ang kanyang balat at nagmukha siyang demonyo. Naglalabas na rin ng itim na likido mula sa kanyang bibig. Hindi nagpatinag si Batang at patuloy na nakalapat ang kanyang kamay sa noo ng naturang babae. Napasigaw yun nang lagyan ni Mang Igme ang kanyang mga daliri sa paa ng posporo. Sabihin mo, sino nag-utos sa iyo na ulamin ng babaeng ito? Bakit ko sasabihin sa baguhang katulad mo? Lumayas ka! Bastos ka, mambabarang ka! Kung hindi mo sasabihin sa akin, lahat ng ginawa mo sa babaeng ito ay babalik ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng isang baguhan. Diyos ng langit at lupa, ipakita mo sa masamang sugo na ito ang iyong kapangyarihan. Silawin mo siya ng iyong liwanag. Walang pakialam sa iyo ang Diyos mo dahil isa siyang makasariling Diyos. Kataas-taas ang Diyos, pakinggan mo siya.
Ikaw masamang nilalang, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, iniuutos ko sa iyo na sabihin kung sino nagpakulam sa babaeng ito! Idiniin ni Batang ang kanyang hintuturo sa noo ng babae. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Sinasabi ko sa iyo na ang babaeng ito ay hindi titigilan na nagpakulam sa kanya. Nakayapid ang babaeng ito sa hindi niya asawa. Sumigaw si Osang nang diinan ni Mang Igme ang pagkakahawak sa paa nito na may posporo. Dapat lamang maparusahan ang mga taong mapanlamang. Ngunit walang sino man ang may karapatang magparusa sa mga taong nagkasala. Batas lang ng tao't Diyos ang siyang dapat na maghatol sa kanya. Matindi ang naging labanan ni na Osang at Batang. Aminado si Batang na hindi basta-bastang mambabarang ang kanyang nakasagupa. Hinagupit ni Batang ng buntot pagi ang babae. Hindi mo ako mapapaamin! Hindi! Ganun ha. Sige, latigong may hagupit ng kidlat, ibaba mo ang iyong kapangyarihan, ipadama mo sa babaeng ito ang hagupit ng mga Diyos! Ipapalo niya na sana yon nang pigilan siya ni Osang. Napahinto naman si Batang, ngunit nananatiling nakataas ang kanyang kamay. Sandali! Sige, tatanggalin ko na ang mga itinalim ko. Ngunit ang lahat ng ito ay babalik sa babaeng nagpakulam. Buti pa simulan mo na. Kailangan matanggal mo lahat. Isa-isang tinanggal ni Osang ang kanyang mga itinanim. Hinigpitan ni Mang Igme ang pagkakahawak sa paa niyang may posporo na ikinalingon ni Batang. Tuso sila, anak. Huwag kang papayag na hindi niya matanggal lahat. Natanggal ko na! Wala na akong itinira! Hinagod ni Batang ang bawat ugat sa katawan ng dalaga. Nang makita nito ang napakaraming sinulid, ay tinanguan niya ang kanyang ama. Hinigpitan ni Mang Igme ang pagkakahawak sa paa ni Mona, dahilan para mapasigaw si Osang sa katauhan nito. Alisin mo ang sinulid! Sabay diin ng kanyang hintuturo sa noo ni Mona. Hindi ko akalaing magaling ang baguhang katulad mo! Ona! Aalisin ko na ang mga sinulid! Ito na! Siguruhin mong wala kang ititira sa katawan ng babaeng ito. Ona! Aalisin ko na! Wala na ako itinira! Nang maalis na ni Osang ang lahat ng sinulid, inutusan din siya ni Batang na umalis na sa katawan ng babae. Pinainom ni Batang ng langis ang babae na mismong ang kanyang ina ang may gawa. Nagsusuka si Mona at naglabas ng berdeng likido. Pinahiran din siya ni Batang ng langis sa katawan habang umuusal ng panalangin. Nakatulog agad ang babae dahil ilang araw na itong puyat. Nagbalik din ang normal na kulay ng kanyang balat. Senyales na wala na ang kulam sa kanyang katawan. Pasalamat tayo't hindi masyadong malakas ang barang. Ibig sabihin, hindi pasokdulan ng ipinagawa ng nagpabarang. Maring Bering, alam kong ito ay personal. Ngunit sino ba ang nobyo ng iyong anak? At bakit ganun na lamang ang galit na nagpabarang? Fernando ang pinakilala niya sa akin, ngunit ang sabi niya ay biyudo yun. Dalawa lang po yan. Maaaring alam ng inyong anak na may asawa ang kanyang kasintahan, at maaari ding hindi. Nagpasalamat naman si Aling Bering at binigyan sila ng mga gulay at prutas. Dahil wala pang altar si Batang na pwedeng lagyan ng donasyon, hindi niya tinanggap ang pera kahit anong pilit ni Aling Bering. Isa sa batas ng bato ng kanyang ina ay huwag kang tatanggap ng bayad na pera kapag pumunta ka sa ibang lugar para manggamot. Samantala, sa liblib na gubat sa isang barong-barong ay nagsisisigaw ang isang babae habang sumusuka.
Panay din ang kanyang usal ng dasal habang halos maubos na ang laman ng kanyang sikmura. Nagsuka siya ng berdeng likido nang painumin ni Batang ng langis ang babaeng kanyang ginamot. Magbabayad ang albularyong yon. Darating ang panahon na maghaharap din kami. Pero sa ngayon, uunahin ko munang makita ang mga taong pumatay sa aking magulang. Kailangan ko makita ang sandatang baston na yon. Nang sa ganon, ay malaman ko na kung sino talagang pumatay sa aking mga magulang. Ah! Kasunod noon ay ang paglipad ng mga uwak na nakadapo sa mga puno sa loob ng kanyang bakuran. Mga alagad ko, hanapin ang gamot sa babaeng aking binarang. Bumalik kayo kapag nakita nyo na siya. At unti-unti na ngang lumipad papalayo ang mga uwak sa kanyang bahay. Masyado kong minalit ang albularyong yun. Hindi ko akalaing napakalakas niya. Kailangan kong makagawa ng malakas na gamot bago ko uuwi sa aking bahay sa bayan. Lumabas siya sa kanyang kubo at nanguha ng mga halaman sa kanyang bakuran. Walang ibang tahanan sa liblib na gubat na yun, kundi ang nag-iisang kubo ng mangkukulam. May maganda siyang bahay sa bayan, ngunit dito niya sa gubat isinasagawa ang kanyang maitim na gawain. Samantala, sa bahay naman nila Batang ay tahimik na naghahapunan ang pamilya nang bigla na namang dumating si Ibod. Oh, ba't marami kang dalang damit? Hindi ba halata? I'm living here, okay? Ha? Anong I'm living here ka dyan? Ano ba naman pinsan, simpleng English lang, di mo pa maintindihan? Ang simple lang, aray! Baliw, naiintindihan ko ang English mo mali-mali. Simple na nga, tigas pa ng pagkakabigkas mo. Living here ka dyan, baka gusto mong ilibing kita dito. Ang ibig kong sabihin na sino nagsabi sa'yo na dito ka titira sa bahay namin? Kailangan bang may iba pa magsabi? Ako lang, nagdesisyon. Bakit? Hindi mo ako mapapalayas, oy. Akto na naman siyang babatukan ni Batang na agad naman niyang ikinatago sa likod ng natatawang magulang ng pinsan. Kalma! Nakakarami ka na eh. Ito naman masyadong atichona. Samantalang sa labas, napakamahiyain mo. Easy-easy ka lang, Sanpits. Easy. Hindi easy, ginawa mo pang sanaysay. Pinalayas ka ba sa inyo? Ako? Palalayasin ni Maria? Ako mismo umalis. Sinabi ko sa kanya, Maria, aking nanay, panahon na para lumabas ako sa iyong tahanan. Huwag mo na akong hanapin. Nasa bahay lang ako ni Igme. Sabi niya, Anak? Anak ko? Bakit kalilisan aking munting prinsipe? Umigil ka na nga dyan, sasampalin kita eh. Kumain ka na, gutom lang yan. Napangiti naman si Ibod at walang dalawang sabing kumuha ng plato at nagsandok ng kanin, sabay upo sa hapagkainan at sumubo. Habang kumakain sila ay maririnig ang pagaspas at paghuni ng mga uwak na nagpapaikot-ikot sa labas ng kanilang bahay. Nagsimula na siyang hanapin ka, anak. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Sino pong siya? Ang mambabarang, Batang. Huwag kang matakot, pinsan. Sa sobrang mahihiyain mo sa chicks, malay mo sa mambabarang na yun pa nakatadhana ang aray ko. Wala namang sawa to. Tarantado ka, tumahimik ka. Kapag hindi ka tumigil dyan, uupakan na talaga kita. Buti pa tapusin mo ng pagkain at umalis ka na. Sama mo talaga. Ako na nga lang nagtsatsaga sa iyo, itataboy mo pa ako. Ay, tama na kayong dalawa. Ikaw, kumain ka na ng kumain dyan. Napakadaldal mo eh. Ikaw naman, huwag mo namang ugaliing binabatukan ng pinsan mo. Baka mahulog na ang utak niyan. Simula bukas siya nang madalas mo makakasama. Halos sabay pang naggulat sina Ibod at Batang sa sinabing yon ng kanyang ama. Nailuwa naman ni Ibod ang huli niyang sinubo, habang si Batang naman ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Ibod.
Samantala, sa kabilang panig ng mundo ay umaalingaw-ngaw ang tawa ng isang bruha sa liblib na kagubatan. Nakatayo siya sa kanyang pinto habang ang isang uwak ay nakadapo sa kanyang braso. Ang iba naman ay nakadapo sa bubong ng kanyang bahay at sa mga puno na nasa paligid. Batang, alam ko maglalaban din tayo ng harap-harapan. Hindi ko hahayaang ang katulad mo ang sisira sa lahat ng mga plano ko. Paghahandaan kita, Batang. Kinabukasan, nagtungo si Batang sa bahay ng babaeng nagpabarang sa dalagang si Mona. Ayon kay Ibod ay si Lilia umano ito na asawa ni Fernando. Naghiwalay silang mag-asawa dahil sa hindi pagkakaunawaan, partikular sa ugali ng babaeng bungangera at paladuda. Nang makilala ni Fernando si Mona ay hindi nito inamin na siya ay may asawa, sa halip ay sinabi niyang byudo na siya. Hindi matanggap ni Lilia na may bago ng mahal ang kanyang asawa. Nang hingi na sila ng tulong kay Batang, gawa ng sumusuka ito ng sinulid tuwing sasakit ang takip silim. Sa pagkatalo ni Osang, kay Lilia bumalik ang sumpang ibinigay kay Mona. Alam mo, Lilia, hindi kita magagamot dahil ikaw ang gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Ang may papayo ko sa iyo, ito lang ang paraan para gumaling ka. Ano yun? Sabihin mo na, gagawin ko. Humingi ka ng tawad sa ipinabarang mo. Yun lang ang paraan. Yan ang bagay na hindi ko magagawa. Tumango na lamang si Batang, saka lumabas at hindi na nagsalita pa. Pinigilan siya ni Lilia, ngunit si Ibod na ang humarap. Ang kanang kamay na magsasalita. Kung ayaw mong humingi ng tawad sa ipinabarang mo, pwes tiisin mong tuwing takip silim, susuka ka ng maraming sinulid. Hindi na namin problema yan. Kung matapang ka bahala ka. Sabay alis na rin ni Ibod. Tinawag silang muli ni Lilia at sinabing gagawin niya ang ipinapagawa ni Batang. Marami pa silang laban na ginawa at isa sa kanilang inilaban ay ang dalagang si Darang, anak ng kapitan sa kanilang bayan. Ang sabi nila'y walang kahit sinong doktor ang nakatukoy sa kanyang sakit. Kaya may nakapagsabi sa kapitan na isa si Batang sa pinakamagaling na albularyo, kaya ito'y kanyang inanyayahan sa kanilang tahanan. Pagpasok pa lang ni Batang sa kanilang bahay ay alam niya na ang nangyari. Maghanda kayo ng isang paris ng baboy na lalaki at babae at manok. Pinabarang po ang anak ninyo ng isang taong may malaking inggit sa inyong pamilya. Magsaboy ka ng dugo sa paligid ng bahay, Ibod. At ang dugo ng manok, ilagay mo sa pinto. Itatali natin ang anak nyo. Malakas ang nambarang sa kanya. Hindi nyo kakayaning hawakan lang siya. Teka, pero... Naunawaan ko po kayo bilang ama. Ngunit kung mahal nyo ang anak nyo, magtiwala kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, hindi basta-bastang mangkukulam ang nilapitan na nagpakulam sa anak nyo, kundi isang mambabarang. Pinsan, ayos na. Heto na ang itlog na pinakuha mo. Salamat. Halika, tulungan mo kong iupo yung dalaga. Iniupo nila ang anak ng kapitan. Masama ang tingin nito kay Batang na parabang kilalang kilala na siya nito. Ngumiti ang babae sa kanya nang nakakatakot. Katulad ng ibang ginamot nila ay iisa lang ang muka noon. Maitim ang gilagid, naninilaw at may itim-itim ang ngipin. Kulubot ang muka at kulay abo ang mga mata na may maliit na itim. Batang, nagkita na naman tayong muli. Inaasahan ko na talaga ito na muli kitang makakaharap. Ako rin. At huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Lisanin mo na ang katawan ng babaeng ito at huwag mo nang hintayin na personal pa tayong maglaban.
Napakamot naman ng noo si Ibod nang marinig ang tawa ni Osang sa katauhan ng babae. Napakaarte naman tumawa nito. Akala mo naman kagandahan. Tumahimik ka, pangit! Abat, nagsalitang may mukhang parang bunga ng apatot. Akala ko nga uod ka ng guyabano eh. Tsura mo, tigilan mo nga yung kaartehan mo, ng aswan tingnan. Tumahimik ka! Ay nako, ano sisigaw ka pa? Huwag mo nga itong dinadaan sa kaartehan. Maiksi ang pasensya ko sa mga mukhang uod ng guyabano. Tama na yan. Simulan na natin. Hoy, huwag ka masungit ha. Aray, tsaka huwag ka malikot. Ang kulit nito eh. Nagpupumiglas pa rin si Osang dahilan para ito ay mapasigaw. Nang lingunin ni Batang ay pinagpipipitik pala ni Ibod ang daliri ng paa ng dalaga. Ibod, anong ginagawa mo? Eh, napakalikot ng pangit na mangkukulam na to eh. Etong sayo. Wala ka nang ginawa kundi mambarang ha. Malaki pang galit mo sa mundo, te. Sinaktan ka ba ng syota mo noon? Kapag nagtanong ang pinsan ko sa'yo, siguraduhin mong sasagot ka agad ha. Huwag mo akong ginigigil. Magbabayad kapag nakita kita. Ba't nagbabanta ka pa? Tanungin mo na nga to, pinsan, na makauwi na tayo. Gutom na ako eh. Anong kasalanan ng babaeng to sa'yo? Tatawa-tawa ka pang bruha ka ha? Ayaw mo sumagot na maayos. Kanina pa nag-iinit ang ulo ko sa'yo ha. Etong sa'yo. Dahil sa inggit. Inggit? Ano ba nangyari? Ano bang ugat ng lahat ng kasakiman? Hindi ba't inggit at pagkaganit ng ibang tao sa kapwa nila tao? Hindi niya malamangan ang ama ng babaeng ito, kaya pinabarang niya ang anak. Ngunit walang gagawa ng masama kung walang taong katulad mo. Walang katulad ko, kung walang taong katulad nila. Tatanungin kita, Batang, sino ba ang lumalapit sa akin? Hindi ba't sila? Sino bang nangangatok sa aking pinto? Ako ba? Sila ang nangangatok sa aking pinto at nakikiusap na gawan ko ng masama ang mga taong ayaw nila. Ngayon, sabihin mo, sino sa amin ang siyang makasalanan? Ako na mambabarang na o sila na nagpapabarang? Pansamantalang hindi nakapagsalita si Batang sa tanong ng mambabarang, sino nga ba ang mas makasalanan? Napapitlag lang siya ng seryosong magsalita si Ibod. Pareho kayong makasalanan at parehong susunugin ang kaluluwa nyo sa impyerno at kailangan parehong tapusin ang kasamaan nyo. Hindi nyo man mabayaran sa batas ng tao dito sa lupa, ngunit hindi kayo pareho makakaligtas sa batas ng langit. Ibod! Ibod! Ano nangyari? Ang mga bathalang mapagkunwaring banal. Ipinatong ni Batang ang kanyang hintuturo sa noo ng biktima. Alisin mo na mga itinanim mo sa katawan ng babaeng ito. Hindi ko aalisin kung ano man ang itinanim ko sa kanya. Kung ganon, mapipilitan akong gawin to. Sa ngalan ng Diyos at mga bathalang nagmamay-ari ng batong ito, hinihiling ko na padaluyin ninyo ang inyong kapangyarihan sa ugat ng mangkukulam at ipataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa. Wala kang kapangyarihan laban sa akin. Wala! Ako wala, pero ang mga bathala, meron! Biglang nagliwanag ang paligid na ikinagulat ng mga tao sa labas. Maging si Ibod na nakahawak sa paa ng babaeng binarang ay napapikit din. Nagsisigaw at nagpupumiglas si Osang sa katauhan ng babae. Mahigpit pa ring hinawakan ni Ibod ang paa nito kahit pa hirap na hirap siyang pigilan ang lakas nito ay hindi niya tinangkang bitawan.
Diyos ng kadiliman, yakapin mo ng iyong kapangyarihan ang Manahimik ka! Agad na binusalan ni Ibod ang bunganga ng biktima na ikinagulat naman ni Batang. Agad siyang napatingin sa paa ni Osang at nakita niyang tinalian ni Ibod ng mahigpit ang mga daliri ng dalaga na may posporo. Manalangin ka na, Insan! Gutom na talaga ako! Diyos Ama, magkaroon ka ng kapangyarihan sa katawan ng babaeng ito. Alisin mo ang kapangyarihan na mambabarang sa katawan niya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Maghari ka, Panginoon! Ngayon na! Maghari ka! O Diyos ko, maghari ka! Bigla namang napasigaw ang dalaga. Ramdam mo sa kanyang pagsigaw ang sakit na kanyang dinaranas. Halos mapigtas na rin ang leeg ng babae. Nang mawala si Osang sa katawan noon, ay nawalan na rin ng malay ang dalagang binarang. Nagpasalamat naman ang pamilya ng dalaga sa kanila at pinabaunan sila ng mga prutas at gulay. Insan, kayang-kaya mo naman pala mambabarang na yun eh. Saad ni Ibod nang pauwi na sila, napatingin naman sa kanya si Batang. Huwag mong maliitin ang mambabarang na yun. Siguradong malakas siya. Hindi niya lang inilalabas pa ang lahat ng kapangyarihan niya. At malamang, pinag-aaralan niya rin tayo. Napatango na lamang si Ibod at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang mahinto sila sa isang magandang bahay, nagtaka naman si Batang kung bakit sila huminto ng kanyang pinsan. Ang bahay ng aking pinakamamahal na si Osang. Bayan no nililigawan ko, Insan. Mag-isa ka lang pumupunta dito? Kaya mo? Oo, nandito lang naman ako sa labas eh. Tinatanaw ko siya. Tapos, sa panaginip ko nililigawan. Baliw ka talaga. Abay, baka kung makita mo ang Osang my loves ko ay I told you, mamen, your heart beating faster. Natawa naman si Batang sa pinagsasasabi ni Ibod nang matigilan silang dalawa dahil may nagsalita sa kanilang likod. Sabay pa silang nagulat at sabay ring napalingon. Anong ginagawa niyo sa tapat ng bahay ko? Osang, napadaan lang kami. Pero dahil narito na rin lang kami, pwede ba manligaw na lang? Ano ka, Inche? Hindi ako tumatanggap ng ligaw. Umalis na kayo. Sungit mo naman, my loves, sweetie pie, honey pie. May ibang dalaw ka ba, kaya masungit ka? Gusto mo bang taniman ko ng kawayan yung tiyan mo? Alis na. Sabing alis na eh. Oo na, alis na. Sungit naman nito. Tara na nga, Insan. Sungit ni Osang. Hay nako, hindi pa nga kami may mutual misunderstanding na kaagad. Hindi pa agad sumunod si Batang. Nanatili siyang nakatingin kay Osang. Napalingon naman ang dalaga sa kanya at matalim siyang tinitigan. Uminit ang loob ng katawan ni Batang. Ibig sabihin, may kakaiba sa babaeng yun. Hindi lang siya basta babae, ngunit makapangyarihang babae. Isang babae na nagtataglay ng itim na mahika at kapangyarihan. Napapitlag lang siya nang kalabitin siya ng kanyang pinsan. Napatingin naman si Ibod sa tinitingnan ni Batang, sabay tingin sa kanya at ngumiti ng kakaiba. Tigilan mo ko, mali ang iniisip mo. Ay! Kunwari ka pa? Sabi ko naman sa'yo, Insan eh. Ikaw bawal ang talo-talo kapag magpinsan. Pwede ba tigilan mo na nga yung kalokohan mo? Kinabukasan, habang nagpapahinga si Batang, ay may dinalang lalaki sa kanila na di umano ay binarang. Sa lahat ng binarang na ginamot niya, ito na ang pinakakakaiba at pinakanakakadiri sa lahat. Lumobo ang tiyan ng lalaki na tila ba naaagnas na. Ang kanyang balat ay may uod na lumalabas. Nasuka naman bigla si Ibod sa amoy at mga lamang nilalabasan ng kung ano-anong insekto. Ayon sa pamilya, may babae umanong nagkakagusto sa binata na hindi nito pinapansin. Ang kanilang hinala, yun ang nagpapakulam. Mukhang matindi ang barang na to.
Hindi ko na dapat dito sa katawan ng lalaki kakalabanin ng mambabarang. Baka hindi niya kayanin. Magutos ka ng iyong salaguron na hanapin ang mambabarang iho. At kapag natuntun mo na ang kanyang bahay, doon mo siya harapin. Anak, ang utusan mo ay maliit na insekto na hindi naririnig na mambabarang ang tunog. Mainam kung paru-paro ang utusan mo maghanap. Nagtungo si Batang sa hardin ng ina at itinaas niya ang kanyang kamay. Isang paru-parong kulay asul ang lumapit at pumatong sa kanyang daliri. May ibinulong siya dito na dasal na Latin at inutusan niyang hanapin ang mambabarang. Pagkuway hinayaan niyang lumipad ang paru-paro at bumalik sa loob. Anak, isama mo si Ibod kapag nalaman mo ang bahay ng mambabarang. Kami na ang bahala ng iyong ama sa binatang ito. Anak, huwag ka matatakot. 2 sandata na ang nasa katawan mo at tutulungan ka ng ating mga kalahing antingero kapag nalaman nilang nasa panganib ka. Salamat po, Tay. Ay, Diyos ko po! Para may gustong lumabas sa tiyan ng bata! Agad na dinaluhan ni Namang Igme at Aling Meli ang nagsisisigaw na lalaki. Sinabihan nilang manalangin at magtiwala lang at gagaling siya. Para namang nahilo si Ibod nang makita ang mga higad na unti-unting lumalabas sa laman ng binata at may mga uod din na kasing laki ng uod ng guyabano na kulay berde ang kanyang isinusuka. Hindi lang isa kundi 2 o sobra pa ang inilalabas nitong uod sa katawan. Tinakpan nila ang mata ng binata para walang kahit anong lalabas sa mata nito, ngunit sa ilong niya ay may mga ipis at mahahabang uod na paisa-isang lumalabas. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ang anak ko. Magbabayad po kami kahit magkano. Basta iligtas niyo lamang po ang anak namin. Parang awa niyo na po. Sa Diyos po kayo humingi ng tulong, sapagkat ako'y kanyang ginagamit lamang. Ipanalangin ninyo na magtagumpay tayo. Habang naghihintay sa inutusang paru-paro, abala sila Batang sa pagtatanggal sa mga insektong lumalabas sa katawan ng binata. Kitang-kita kung paanong lumalabas mula sa kanyang laman ang mga uod at iba pang mga insekto. Makikita ang paglobo ng kanyang balat na parang lobong sumasabog at may mga nanang lumalabas. Nangangamoy na rin ang katawan nito, dahilan para hindi na mahinto sa kakasuka si Ibod dahil sa pandidiri. Inay, kailangan ko ng matunto ng mangkukulam. Delikado na ang lagay ng batang ito. Mukhang malakas ang mangkukulam na ito, anak. Kaya mag-iingat ka. Aray! Ang tiyan ko! Ang sakit! Parang may lalabas! Aray ko! Mukhang matindi ang galit ng gumawa nito, Meli! Insan! Narito na ang inutusan mong paru-paro! Agad na lumabas si Batang para tingnan ang paru-paro at ito na nga ang kanyang inutusan. Itinaas niya ang kanyang kamay at dumapo roon ang naturang insekto. Inilapit niya yun sa kanyang bibig at parang may ibinulong. Pagkatapos nun ay tumangu-tangu siya na tila ba nakikinig sa paru-paro. Maya-maya binitawan niya na yun at bumalik na sa loob ng kubo. Napatingin pa siya sa panaysukang si Ibod. Alis na ako, ina. Ama, nasa loob ng liblib na gubat ang tahanan ng mambabarang. Ayon sa paru-paro, nag-iisa lamang ang kubong yon. Sige anak, mag-iingat ka. Kung magiging matindi ang labanan, susunod ang mga antingero. Nasa paligid lang sila, naghihintay. Salamat po, Ama. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko mabubuhay ang anak ninyo. Paglingon niya kay Ibod, namumutla ito dahil sa kakasuka. Tinapik niya pa yun sa balikat. Tara na, Ibod. May matindi tayong laban na kakaharapin. Sumunod naman ang kanyang pinsan. Binaybay nila ang masukal na kagubatan. Napapakunot pa ng noo si Batang sa kakaisip kung paano mabubuhay ang nag-iisang tao sa ganitong klaseng lugar.
Makalipas ang ilang oras ng kanilang paglalakad, natuntun na nila ang nag-iisang kubo sa gubat na yon. Ha? Tao ba nakatira dyan o aswang? Hinaan mong boses mo, ang ingay mo naman eh. Tsaka pwede ba maupo ka? Mamamatay tayo ng hindi lumalaban kapag nahuli tayo niyan. Marahil nariyan naman babarang sa loob. Nagsasaing yata. Umuusok ang kusina niya. Mukha nga. At pag di ka umayos, ikaw ang uulamin niyan. Ilang minuto pa silang nagmanman nang biglang may lumabas na dalawang babae. Nanlaki ang mga mata nila na si Osang yun at isang babae na hindi nila kilala. Tila may pinag-uusapan sila na napakahalaga. Abat, si Osang may labs kayo na. Siya ba mambabarang? Mukhang siya nga. Nang makaalis na ang babae ay pumasok na si Osang sa loob. Ngunit napahinto rin ito sa may pinto. Napayuko ang magpinsan dahil tila naramdaman ng mambabarang na may ibang presensya sa paligid ng kanyang kubo. Mukhang may mga estranghero sa paligid. Tila natuntun na nila ang aking kubo. Insan, bakit tila hindi siya kumikilos? Alam na niyang naririto tayo, kaya humanda ka. Maya-maya, bigla na lamang tinulak ni Batang si Ibod at nang maghiwalay sila ay biglang sumabog ang kanilang kinauupuan. Napahawak naman si Ibod sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Sinenyasan siya ni Batang na gumapang sa bandang unahan. Bago pa muling makapagpalabas ng kapangyarihan niya si Osang ay nasangga na ito ni Batang. Ang baguhang antingero! Anong ginagawa mo dito? Naririto ka ba para hamunin ako? Uy, Osang may labs! Ako to, si Ibod! Ibang klase ka namang sumalubong ng bisita, may labs! May paputok-putok ka pa! Pinandilatan siya ng mata ni Batang, ngunit panay ang senyas niyang aaliwin niya si Osang para makapasok si Batang sa loob ng kubo. Naunawaan naman ng antingero ang nais niyang ipahiwatig, kaya naman napatango na lamang siya. Tsaka, teka may labs, sino ba yung estranghero? Manliligaw mo ba? Hindi pa nga tayo nagtataksil ka na agad. Grabe siya! Sino ka? Lumabas ka dyan kung ayaw mong pagpira-pirasuhin ko ang katawan mo at ipakain sa mga baboy mo! Biglang tumayo si Ibod na ikinagulat naman ni Osang. Maging si Batang ay napahawak sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Wag naman may labs. Kung kikitli mo ako, bigyan mo naman ako ng dangal. Napakasakit sa akin na ako'y iyong hindi mapansin. Osang kong nilalangit, naliligaw, naligaw ako dahil sa iyong pag-ibig. Tigilan mo ako! Hindi niyo ako malilinlang! Mamatay ka na! Nagpalabas ng itim na usok ang mambabarang. Nanlaki ang mata ni Ibod, ngunit bago pa siya makayukoy hinampas na ni Batang ng kanyang sandata ang usok na pinalabas ni Osang. Nagtakip pa ng kanyang mata si Ibod. Nang idilat niya yon, sinuri niya ang kanyang sarili. Buhay ka pa. Sige na, magtago ka na. Nagsimula ng magsagupaan ang mambabarang at ang antingero. At sa mga oras na yon ay hindi ganong kalakas ang mambabarang dahil ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa pagbarang sa binatang pinabarang ng babaeng kaaalis lamang. Sa labanan nilang yun ay nagtamo ng sugat si Osang. Alam niya na nung mga sandaling yun ay hindi niya kakayanin ang naturang antingero. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at nagpalabas ng itim na usok at nilamon siya nito. Kasabay noon ay ang kanyang paglalaho. Sumigaw pa siya na sumabay sa hangin na babalikan niya si Batang. Samantala, gumaling na ang lalaki at bigla na ring nawala si Osang. Tinanong nila ang lalaki kung gaganti ba siya sa nagpabarang sa kanya, ngunit ang sagot nito ay hindi na. Ilang buwan ang nakalipas,
Namatay ang nagpabarang sa ganong karamdaman na dinanas ng lalaki. Bumalik sa kanya ang pambabarang na ipinagawa niya. Naging tahimik na rin ang bahay ni Osang at makikita mo na isang sirang gusali pala ang kanyang ginamit upang makapanlinlang. Sa paglipas ng panahon, marami pang ginamot si Batang at nagtagumpay naman siya sa lahat ng yun. Ngunit sa panahong ito ay wala na silang balita tungkol kay Osang. Makalipas ang 1 taon, at ang taong ito ang kasalukuyan kung saan nagaganap ang matinding labanan sa pagitan nina Osang at Batang. Nararamdaman niya ang patak ng ulan at naririnig niya ang sari-saring boses. Naririnig din niya ang boses ng kanyang mga magulang at ni Ibod. Pinsan, gumising ka! Boses ni Ibod na tila ba sumasabay sa hangin. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakahiga. Masakit ang katawan ng antingero. Nakarinig siya ng pamilyar na tawa. Nagising siya at biglang bumangon at huminga ng malalim. Agad siyang nilapitan ng kanyang pinsan na si Ibod. Nakita niya ang paligid na may mga naglalabang mga tao. Pagtingin niya sa harapan ay magkaharap sina Osang at Mang Igme. Ito pala ang totoong nagaganap at tapos na ang kanyang pagbabalik tanaw. Ito rin ang kasalukuyang taon kung saan nagaganap ang kanilang labanan. Akong harapin mo! Uy, buhay ka pa pala! Ang akala ko kasi, tuluyan ka na lamang magbabalik tanaw sa nakaraan. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa, Osang. Ikaw at ang mga alagad mo. Aniya na napatingin sa paligid kung saan naglalaban ang ibang mangkukulam at mga albularyo kasama ang mga antingero. Totoo nga ang sinabi ng kanyang ama noon na sa matinding labanan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan ay may mga taong darating para tumulong. Ano ba ang dahilan ng pamimerwisyo mo? Kayo ang perwisyo! Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo kung ano ang ginawa niya sa aming angkan? Nararapat lamang natapusin ang lahi ninyo sapagkat marami kayong pinatay na mga tao. Ilang inosente bang pinatay ng mga magulang mo, ha? Ilang beses namin siyang binalaan na itigil na ang kanyang ginagawa, ngunit nagpatuloy siya. Hindi kami ang may kasalanan. Bakit kami ang sinisisi niyo sa kasakiman ng iba? Ang mga taong sakim at puno ng galit ang siyang lumalapit sa aking mga magulang. Anak mo pala ang bagong antingerong ito. At siya ang tagapagmana ng iyong pagiging makasarili. Tama na! Puro kasatsak. Kung gusto mong gumanti, sige, gumanti ka. Kung ayaw mong tanggapin ang pagkakataong magbago at magbalik loob sa Diyos, mas mabuti pang tapusin na natin ang laban. Tumakbo papalapit si Batang kay Osang at nagpalitan sila ng paghampas ng kanilang latigo at baston. Animoy mga kidlat sa sobrang bilis ng kanilang mga kilos. May pagkakataon pang mahuhulog silang pareho sa lupa at agad ding susugod sa isa't isa. Palitan ng suntok, tadyak at paghampas ng kanilang mga sandata. Nagtamo na ng maraming sugat sa kanyang katawan si Osang, habang si Batang naman ay puro galos din ang natatamo. Hindi maintindihan ni Osang kung bakit marami siyang sugat, samantalang si Batang ay halos puro gasgas lamang. Tingnan mo kung paano ka pinapaboran ng Diyos. Galos lang ang binibigay niya sa iyo. Nakita mo na hindi siya patas. Nakita mo ba, Batang? Ang Diyos mo ay makasarili, kaya kahit anong sabihin mo, hindi ako magbabalik loob sa Kanya. Kung ganon, ibabalik na kita kung saan ka nararapat. Buhay ang iyong inutang, buhay rin ang siyang magiging kabayaran, kaya humanda ka na! Muli silang nagpambuno at animoy kidlat ang kanilang mga sandata kapag nagtatama. Tunog ng animoy bakal na nahuhulog sa simento ang iyong maririnig sa tuwing tatama ang kanilang mga sandata.
Mistula silang mga galit na kulog at kidlat at nagtatalo kung sino ang mamumuno sa ibabaw ng mga ulap. Napasigaw si Osang nang mahiwa siya ng sandata ng mga antingero. Napaluhod siya dahil sa tindi ng hapding kanyang nararamdaman. Hindi ko akalain na malakas ka pala kahit baguhan ka. Ngunit ganun pa man, hindi luluhod at susuko ang mga katulad ko sa inyo. Kahit magtulong-tulong pa kayong mga antingero at antingera, hindi kami susuko. Nalipol ng mga alagad mo. Mas mainam na mamatay na lumalaban, Batang, kaysa sumuko at maging talunan. Naghanda na ang mga antingero't antingera, pati na rin ang mga albularyo laban para tumulong kay Batang. Ngunit sinabi ni Batang na hayaan na sa kanya ang labang yun. Kaya umatras sila at nanatiling nakatayo sa gilid para masaksihan ang tagisan ng dalawa. Ang kanyang ina't ama ay lumuhod para manalangin na ginaya naman ng mga naroroon. Sabi nga nila, mas maraming nananalangin, mas malakas na kapangyarihan. Habang nagdadasal ang lahat, nananatili namang nakatayo si Batang habang hinihintay ang pagsugod ni Osang. Napaluhod bahagya ang mambabarang nang marinig niya ang himig ng mga albularya at antingera habang ang mga kalalakihan ay taimtim na nananalangin. Ang ibang antingero naman ay nasa unahan ng mga nagdarasal upang sila ang gagawa ng pananggalang kung sakaling gustong sirain ni Osang ang panalangin at pagsamba sa Diyos ng buhay. Diyos ng kadiliman, sambahin sa ilalim ng lupa ang pangalan mo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong abang lingkod. Pagkalooban mo ako ng kapangyarihan para maipakilala ko sa mga nasa aking harapan ang iyong kadakilaan. Unti-unting yumanig ang lupa matapos manalangin ni Osang. Gumawa ng pananggalang ang mga antingerong nasa harapan upang hindi sila madamay sa lindol. Tila pinrotektahan naman sila ng bathala dahil kakaibang pananggalang ang bumalot sa kanila. Para itong bula na may iba't ibang kulay. Nang makita ni Ibod ang pananggalang ay dali-dali siyang pumasok sa loob. Hindi na nagulat si Batang nang makita sa likod ni Osang ang isang itim na nilalang na kasing taas ng puno. May mahaba itong sungay na nakabaluktot at pula ang mga mata. Mahaba ang kanyang kuko at napakaitim ng kanyang kulay. Maging ang kanyang pakpak ay kulay itim din. Natawa ang nilalang kasabay ni Osang at naging isa ang kanilang boses. Nakakangilo yun kung iyong pakikinggan. Diyos na mahabagin, nasa iyong papuri. Dakila ka sa lahat ng dakila at hari ng lahat ng mga hari sa ibabaw man o ilalim ng lupa. Pagkalooban niyo ko ng kapangyarihan upang maipakita ko sa aking kaharap ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Kumulog at kumidlat. Kasabay noon ay ang pag-uga ng lupa. Maging ang nilalang sa kanilang harapan ay nagulat sa lakas ng pagyanig noon. Halos siklaban ng takot si Osang nang makita ang dalawang naggagandahang nilalang sa likod ni Batang. Hindi niya kilala kung sino ang mga yun dahil lumaki siyang angkampon lamang ng kadiliman ang kanyang kinikilalang Panginoon. Ngayon na, Osang, tapusin na natin ang sinimulan mo. Ipapakilala ko sa iyo at sa sinasamba mong Panginoon kung sino ang tunay na dakila. At sinisiguro ko sa iyo, maging ang demonyo lumuluhod sa harap ng Diyos. Ikaw at ang mga nilalang na yan ang paluluhurin ko dito mismo sa lupang ito. Tandaan mo yan! Sumugod si Osang kay Batang habang ang lalaki kasama ng mga anghel ng Diyos ay hinintay nilang makalapit ang mambabarang at ang kanyang Panginoon. Nang makalapit si Osang sa kanya, ay tila may mabigat na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan.
Nagliliyab na apoy si Osang, samantalang si Batang naman ay nagliliwanag. Nang magtagpo ang kanilang sandata ay tila may kuryenteng lumalabas sa nagliliyab na apoy at puting liwanag. Ang mga nasa paligid naman ay nagpatuloy sa pananalangin at pag-awit ng himig ng pagsamba. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa aking mga magulang. Huwag ka mag-alala, malapit na kayo magkita. Ihahatid kita sa mga magulang mo kasamang kalabaw na nasa likod mo. Huwag mo matawag-tawag na kalabaw ang aking Panginoon. Pagbabayaran mo ang paglapastangan mo sa kanyang pangalan. Pwes hindi siya dapat irespeto, kaya humanda ka! Sabay silang sumigaw habang papasugod sa isa't isa, at sa bawat hampas ng kanilang mga sandata ay kumakawala ang napakabigat na enerhiya. Naglalaban din ang mga nilalang na kanilang pinalabas. Habang sumusugod si Batang ay nananalangin siya para sa kapatawaran ng Diyos kay Osang. Nagtataka naman ang mambabarang na tila ba unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Napaluhod bigla si Osang sa hindi niya maunawaan na dahilan. Tila ba may kung anong enerhiya ang humihigop sa kanya. Nanlalaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang nakaluhod na ang kanyang tinatawag na Panginoon habang tinututukan ng dalawang anghel ng kanilang mga sandata. Biglang napaubo si Osang at sumuka ng pulang likido. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at nanlalaki ang mga mata na makita ang likido na nasa kanyang kamay. At pagtingin niya kay Batang, tila ba nag-iba ang anyo ng lalaki. Naging maliwanag ito na kahit matang makapangyarihan ay hindi kayang titigan. Osang, may pagkakataon ka pa. Handa ang Diyos Ama na ikaw ay tanggapin muli, kaya magbalik loob ka na sa Kanya. Ang langit ay para lang sa mga makasarili. Paraisong mga makasariling kaluluwa ang nananahan. Kahit anong sabihin mo, hindi ko gagawin yan. Kahit na kailan. Kung ganun, magpaalam ka na sa mundo. Ihahatid na kita sa impyerno. Sabay sugod ng lalaki kay Osang at sinaksak niya ito sa dibdib. Nanlalaki naman ang mga mata ng mambabarang sa bilis ng paglapit ni Batang. Napatingin pa siya sa kanyang dibdib kung saan nakabaon ang sandatang matagal na niyang hinahanap. Ang sandatang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at ang sandata rin natatapos sa kanyang buhay. Napasuka siya ng pulang likido nang bunutin ni Batang ang naturang sandata, habang ang nilalang na kulay itim ay biglang sumigaw nang bumaba ang kidlat mula sa langit at tumama sa kanyang sungay na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Osang naman ay naghihingalo habang umuubo. Si Batang naman nananatili lamang nakatayo sa unahan ni Osang. Bahagyang lumapit si Batang at nakita niyang umiiyak ang babae. Pakisabi sa Diyos mo, dalhin niya ang aking mga magulang sa kanyang kaluwal. Maraming beses kitang sinabihan at pinaalalahanan, pero hindi mo ko sinunod. Siya lamang ang tanging magpapasya sa kahilingan mo, Osang. Wika niya, sabay lahad ng kanyang kamay at tila ba nilamon na ng lupa ang mambabarang. Napaupo siya dahil sa pagod habang ang mga magulang naman ay papalapit sa kanya. Tapos na, anak. Nagtagumpay na naman ang kabutihan. Papuri sa Diyos na lumikha. Dakilain ang kanyang kaluwalhatian. Masakit ba ang katawan mo, pinsan? Mamaya'y magpahilot tayo kay Garot. Sino namang Garot yan? Yung alaga kong unggoy, magaling magmasahe yun eh. Buti pa ikaw na lang ang magmasahe sa akin. Total, para ka namang unggoy. Grabe ka naman. Igalang mo naman munang pagluluksa ko. Hindi pa nagiging kami ni Osang, biyudo na ako kaagad. Eh baka gusto mo na siyang sundan. Ihatid na kita? Ay, hindi na, oy. Nakamove on na ako. Sige na,
Ako na magmamasahe sa'yo. Nagtawanan ang lahat habang naglalakad papalayo sa lugar na yun. Ang kasamaan ay walang maidudulot na maganda. Matuto tayong magpatawad sa kabila ng mapapait na karanasan natin mula sa ibang tao. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi bingi ang kanyang tainga sa ating mga hinaing. At hindi siya bulag sa lahat ng pasakit na dinadanas natin sa buhay. Sa panahon na pakiramdam mo ay lugmok na lugmok ka na, huwag mahihiyang lumapit sa Diyos dahil ang ating Ama ay mapagpatawad, mapagmahal at mapagbigay. Yun! Pasensya na po at wala tayong shout out last time. Ngayon, meron, promise. Simulan natin kay Romilyn Aquino at kay Mark Lawrence. Shout out po kay Edna Fabros, kay Christine Angela Grefaldia, kay Jenaline Kabatingan. Hello po kay Mariam Duka, kay Joshua Ando, kay Ella from Hong Kong. Hi kay Lawrence Valenzona at kay Vivian Valenzona from Cebu. Hi din po kay Naliv Anielda from Daman, Saudi. Hello kay Elena Miranda Te from Lani Rose. Hi din po kay Cherry Coralde from Kuwait. Kay Erica Amber from Taiwan. Hi kay Martina Araneta. Hello kay Chris Alcantara. Shout out po kay Vicky Yabut from Bahrain, kay Joan Lagarda from Saudi Arabia, kay Alma Naong. Hello kay Yachin Tamashiro, kay Emma Valencia from Parañaque. Hello po kay Maricel Talisik, kay Maura 620. Shout out kay Christy Divina from Singapore, kay Tomas, Troy, Tresha May, Axel at Maria Rosalie Galandines. Hello po kay June Orpesa, Johan, Otep at Doris Estander. Hi kay Kurt Mina from Santa Maria, Bulacan. Hello kay Ana Maria Lanza, kay Erica Angelu Brandon at Maylene Balbino. Hi kay Probinsyanang OFW. Hello po kay Richard from Bolinao, Pangasinan. Shout out kay Len TV from Riyadh, Saudi Arabia at kay Maricar Noveno, bago po nating subscriber. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa panahon na ibinibigay nyo sa Kwentong Enteng.